Hi guys, good morning, good morning. So papasok tayo ngayon sa trabaho. Hindi tayo naka-uniform ngayon. Kasi tinext ako ni Tanya kahapon na magsuot daw ako ng loud shirt. So ibig sabihin ng loud shirt is yung colorful kasi for the cause daw. So hindi ako naka-uniform pero yung jacket ko, uniform sa trabaho. So today, last day ng pagtatrabaho namin together ni Tanya. Kasi 2 weeks siya nagtatrabaho sa kitchen. Kasi siya yung kapalit ng chef. Dahil nag-annual leave yung chef. Dahil sa marami na siyang annual leave na hindi ginagamit. Pinagbakasyon siya nung may-ari ng childcare. So kaming dalawa ni Tanya ang magkasama sa kitchen. Kaya masaya, laging busog. Lagi kaming busog sa kitchen. Kasi si Tanya mahilig magtrabaho, mahilig magluto. Mahilig siya magluto ng kung ano-ano. Kung ano yung naluluto ng chef, nagagawa niya rin. Kasi si Tanya, nag-aral siya ng culinary din dito sa Australia. So, alam niya yung mga lutong Mexican, alam niya yung mga lutong Aussie. So, yung mga bata naman, gusto din naman siya. So, ayan, yung pasok kasi natin ngayon is 7:30. Ito nga pala yung aking daily routine as a kitchen hand sa isang childcare. So dahil ang pasok ko ay 7:30, ang aking ginagawa ay magbe-bake muna ako ng muffin kasi ito yung morning tea ng mga bata. Ang muffin na yan is more than 300 kasi yung mga bata ay marami din. So dahil dalawa kami ni Tanya ang magkasama for 2 weeks dahil nakalib yung chef. So, ayan, ako yung gumagawa lahat yan. Hinahayaan lang ako ni Tanya kasi iba din yung ginagawa ni Tanya. Nagluluto siya ng para pang lunch. Ako naman yung nag-prepare ng pang morning tea ng mga bata. So, pagka ready na yan, i-prepare ko na siya sa 9 platters, 9 trolleys kasi 9 rooms yung childcare na pinapasukan ko. So, every day, hindi naman siya pare-pareha. So, let's say ngayon muffin, so next day ay fruits na naman. So hindi siya nakastay din na muffin lang. So sa 2 weeks na magkasama kami ni Tanya, masaya siyang kasama. Dahil alam nyo bang kahit nakakapagod yung trabahong kitchen hand, pag si Tanya ang kasama mo, hindi ka mapapagod kasi habang nagluluto siya ng mga pagkain ng mga bata, nagluluto din siya ng pagkain Pinoy. Yung simple lang kasi bawal nga kasing mahalo yung pagkain natin na Pinoy sa pagkain nila kasi maraming allergy yung mga bata. So, hindi talaga pwede. Yung mga simple lang na madali lang natin kainin. So, ayan, habang kami nagpiprepare ng morning tea, tinitikman namin yung muffin. Ha? Ano sa muffin? Para ako naman. Oo. Kasi lagi siya nagmamadali. Ni-matching mo yung muffin. Kasi naman, wala siyang tiwala sa'yo. Kaya mo naman bakit ko pa yun. Lagi siya nagmamadali. Kaya nung wala ka, kami ni Francis nag-usap dito kung nagpunta. Si Francis pag may hinihingi, meron kong ano dyan, sabi ko, meron. Francis, may kailangan ko dito. Yogurt. Nung wala ka, di ba nung sama ka nagpunta nun? Oo. Bakasyon? Bakasyon ka? Oo. Sabi ko, Francis, ba na ata itong kasama ko? Sabi ni Francis, madalas yan baliw. Sabi ko, madalas daw baliw. Sabi ni Francis. Sabi ko, bakit? Ba't magkabaliw na minsan? Sabi niya, pero madalas baliw yan. Sabi nga dito yan, dyan, may bakasyon ako. Dito ang wala ka kami. Sir, nandito sa akin. Oo nga. Tinawagan niya ako. Para iyak ka ba? Para iyak ka ba? Susunod ako mali. Sabi ko, okay, hindi ko na kaya niya. Sabi niya, alam mo ba, Mima, nung ako dyan, sinisikuhan niya ako. Segundo pa lang na nakatayo ako na wala akong ginagawa. Ang dami-dami niyang inuutos. Ayaw niya na wala akong ginagawa. Ayaw niya ako gusto niya lagi may ginagawa ka. Segundo nga lang na nakatayo ka. Ayaw niya nang inuutos. Sabi ko, oo nga, ganun yan sa akin eh. Tingnan mo, Mema, napasok siya alas 6.
alas 6. Pero pagdating mo dito na sa Ganun pa rin siya. Hanggang matapos. Alas 6 nandito. Nagmamadali pa rin Alas siya. 6 nandito ka na. Tapos aligaga ka pa rin. Aligaga. Ano oras ako papasok? Alas 8. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kung pasok siya ng maaga na wala nang mabayad pa. Ano ginagawa niya? Aligaga pa rin siya. Ano ginagawa niya? Hanggang sa pag-prepare ng lunch. Hala, aligaga pa rin siya. Alam mo yun. Parang na siya na nagpapatintiro mag-isa. Sabi ko, ano ba yan? Para tuloy ako ng hawa din sa pagkaano niya. May pa allergy. Ginagawa mo. Alam mo sa nagtrabaho ka? Kailan? Sabado? Linggo? Sabi ko sa'yo, mama. Wala kang gusto kanya. Ha? Ano kasi? Ay! Ayun na. Sabi mo. Rice. Okay. This is overstand. I'm happy with the project. With IBM Boston, plenty of stock available right now for a Already, it's on time. 50 miles. Wala na. Kamulo niya na. Adventurous weekends, lunch and workdays. Now's the perfect time to build your own plane Mazda BT50. Ngayon lang, ngayon. Do you? Visit your local Mazda dealer and make Mazda BT50. Taking a breath, it's all unknown. No hesitation when I let go. I'm free falling, look out below. Oh, don't need a destination. You know that I've been waiting, and I've been innovating. Only my best remaining. I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, over the edge. Feeling alive and finally free. Loving myself, I'm feeling me. Like it or not, I guarantee. Oh no, don't need a destination. You know that I've been waiting, and I've been innovating. And you know what I'm saying. No, I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, 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 no. So the world stops and I'm drowning in the deep end, and it's storming and it won't stop and I'm sinking, but I can't stop and I won't stop 'cause I see it. I'm looking over the edge, I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, over the edge, over the edge. Taking a breath, it's all unknown. No hesitation when I let go. I'm free falling, look out below. Oh, don't need a destination. You know that I've been waiting, and I've been innovating. Only my best remaining. I'm looking over the edge,
Dahil tapos na nga yung morning tea ng mga bata, so ito naman yung piniprepare namin ni Tanya, yung lunch nila. Yung lunch nga pala nila ay may kasamang mashed potato. So dahil wala yung chef, kaming dalawa ni Tanya ang gumagawa ng salitan. Pag nandito siya, siya lang yung mag-isa ang gumagawa niyan. Dahil mabigat at marami, so palitan kami ni Tanya dahil masyadong mainit din. Marami kasing mga bata guys ang pinapakain namin, yung binibigyan namin ng mga pagkain. So yan, yung mashed potato na yan is dalawang malaking pot. Hindi naman siya puno, kaya lang kailangan naming durugin para pinong-pino. So dalawa kaming tumutulong hanggat sa matapos yan. So pagka natapos niyan, isi-serve ko na naman yung lunch nila. Then pagkatapos ng lunch, ikukulik ko na naman yung mga trolley para naman sa late tea nila, afternoon tea nila. Kasi meron guys yung mga bata, kinukuha ng mga parents hapon na or gabi na, like 6:30 lang naman yung pinakamatagal. Kaya si Tanya yung nahuhuling umuwi sa amin dalawa. So ako, nauuna ako sa kanya, siya ang naiiwan. Bilib din ako dito kay Tanya, maliit lang pero grabe yan, super grabe kung magtrabaho. Ano siya, hardworking talaga siya. Siya talaga yung Pinay na nakilala ko dito sa Australia na parang, alam mo yung hindi niya nararamdaman yung pagod habang nagtatrabaho siya. Kahit anong dami ng trabaho niya, mararamdaman lang daw niya yung pagod niya pag nasa bahay na. Alam mo, kahit anong ginagawa ni Tanya, sa pabilisan lang ng kanyang pagtatrabaho, mabilis siyang magtrabaho, kaya lahat nagagawa niya. Kung ano man yung tinatrabaho ng chef, kaya siya yung kinukuha ng may-ari ng childcare kapag naka-annual leave yung chef dyan. So lahat kasi alam na niya, sa 3 years nilang magkasama guys, alam na niya kung ano yung ginagawa ng chef. So syempre si Tanya na, kaysa na iba naman ang kukunin nila. Pag sa labas kasi sila kumuha ng chef, medyo mahal. So si Tanya, kasi nagtatrabaho na si Tanya dyan as an educator, kasi nga ayaw na ni Tanya magtrabaho sa evening shift sa ibang company dahil 2 jobs din ito si Tanya. Barang wala rin siyang kapaguran.